day everyone, this is Jefferson P. Brillantes And I'm Charlene Abihay. at kami ay isa sa mag-aaral ng Camarines Norte State College Institute of Fisheries and Marine Sciences, 4th year Block A. And welcome to our video presentation entitled of Introduction of Fish Oil. Yan, our topic is all about fish oil. So partner, ano nga ba yung pinaka kahulugan or pinaka-description ng fish oil? Ano? Ating talakayin ngayong araw. So, according to our PowerPoint or research, fish oil obtained from certain species of fish or from waste materials from the processing of fish. So, sinasabi na nakukuha yung pag-extract ng fish oil dun sa mga iilang parte ng katawan ng isda at iilang species. At sabi din na yung pag-extract ng fish oil ay nakukuha din sa mga waste materials. Halimbawa, yung parang sa processing ng fish, yung mga internal organs ay sineseparate, tapos yung ibang part ng internal organs ay nakukuha pa din para makapag-extract ng fish oil. At sabi din na dun sa mackerel and herring, fat are distributed in the muscle very little and their small liver. So, dun sa mackerel, o yung galunggong, ay sila Malaking yung... porsyento daw doon ang nakukuha sa body nila. Mas malaki ang porsyento ng oil ang meron sa mackerel sa body. Tama. Kakaunti lang daw yung nasa liver. Liver. And also, dun sa partner, yung sabi na whale, sharks, rays, and skates have large oily livers comprise 10% of the body weight. Ibig sabihin pala na mas madami yung nakukuha na fish oil dun sa kanilang liver. Sa liver ng shark and ray. Na umaabot sa 10 to 15% na timbang mula dun sa kanilang katawan. And also, yung sa ibang bansa naman, sinasabi na yung pag-extract ng fish oil, katulad dun sa carp, ay na ginagawa nila sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang product, katulad nung sa pangkalusugang sabon, tapos dun sa mga cosmetics, ginagawa nila. Pero hindi lahat ng species, dahil naka-specific na sabi nga ay carp, ibig sabihin yung mga karpa, yun yung pinagkukuhaan nila ng fish oil para makapag-produce ng ibang product. So, pagdating naman sa general characteristic partner ng fish oil, so, basahin natin yung mga percentage ng saturated saka unsaturated fatty acid. So, sa general characteristic of fish, merong 25% of saturated fatty acid, katulad ng palmitic acid, stearic acid, and myristic acid. So, siya ito yung tinatawag na 3 types ng acid or yung cover ng saturated fatty acid occurs widely in fish oil. Dito mayaman ang fish oil. And dun sa mataas naman yung unsaturated fatty acid, which is 75% with oleic acid as the major of components. And they differs in chain length. Majority of unsaturated fatty acid belong to C16, C18, C20, and C22 series. And unsaponifiable components vary, such as vitamin ED, cholesterol, esters, and hydrocarbons. So, additionally, sa characteristic ng fish oil, merong high cholesterol in fish oil and low content from the fish body, and higher complexity and glyceride structure of fish oil are highly unsaturated and long chain. So, katulad ng sinabi natin kanina na yung pag-extract ng fish oil ay mas mataas yung fish oil content dun sa mismong liver. Unlike dun sa body, ay hindi naman masyadong mataas yung percentage niya. So, partner, bali merong process na tinatawag pagdating sa fish oil. So, we have wet reduction process. Ano nga ba yung wet reduction process? So, yung wet reduction process,
ito yung isang paraan ng pag-extract ng fish oil galing dun sa ating Body. isda or dun sa body na pagkukunan natin ng fish oil. At mahalaga yung pag-produce ng or yung pag-extract nga dun sa fish oil dahil isa din yun sa ginagawang dietary supplement or katulad ng sinabi natin kanina na hindi lamang sa isang produkto nakaka-create ang fish oil at sinabi din na sa ibang bansa ginagamit din yung pag-extract ng fish oil uh, dahil nga nakaka ano to ng ibang product. At yung sa wet reduction process nga na binabanggit dito ay yun yung process na pag-extract nga at sa pamamagitan ng init saka ng presyon na tinatawag. So partner, sa pagdating pala sa wet reduction process, meron pala tayong tinatawag na basic steps. So ayan. Yung basic steps, meron tayong grinding, cooking with live steam and pressing. So dun sa grinding, halimbawa kapag meron na tayo mismong raw material, kinakailangan na alisin natin yung pinaka-waste materials na tinatawag. At syempre, alisin natin yung internal organs, saka yung mga hindi nakakapakipakinabang na wala talagang mapagkukuhaan ng pag-extract ng fish oil. So, kailangan na malinis yun and pagkatapos, merong cooking with live steam. Ibig sabihin, yung after partner matanggal yung mga dumi ay kailangan natin i-steam para doon makuha natin yung pinaka oil ng isang isda. So doon sa pressing, yung pressing na tinatawag, yun yung kapag Pipigain. gagamit na ng filter yung Pipigain yung para isda. makapag-extract na ng fish oil doon sa mismong isda. So yun lang yung pinaka process or basic steps pagdating dun sa wet reduction process. So pagkatapos naman ng introduction and characteristic and also yung wet reduction process, we have solvent extraction. So basahin natin kung ano nga ba yung pinaka-description ng solvent extraction. This process is expensive because the solvent used for extraction. The extracted oil produced is much darker compared to wet reduction regardless of the raw material used. So, ibig sabihin, masyadong expensive pagdating sa solvent extraction dahil gagamit tayo ng benzene, acetone, hexane, isopropyl alcohol. So, meron din naman po tayong tinatawag na dry reduction process. So, ano nga ba yung pinaka-description ng dry reduction process? Sabi, this applied on non-processing non-oily fish, the oil is extracted from raw material using hydraulic press. So, ibig sabihin, yung hydraulic press ay isa sa nakakatulong sa pag-extract ng fish oil galing sa mga isda. At yung hydraulic press ay isang uri ng makina para sa mas mabilis na process sa pag-extract ng fish oil. So, meron din naman ditong process galing sa pag-extract ng fish oil, which is itong direct steaming process. Process naman yan kapag ma-extract ka ng oil sa liver. Pero bago ang lahat, sabihin natin yung pinaka-description. So, according to our PPT, direct steaming process, the simplest process of liver oil extraction. Also, it involves direct heating with steam at low pressure. It ruptures the liver cells and releases oil. So, dun sa, from the word steaming, so, kinakailangan na i-steam nga natin or initin yung isda para makapag-extract tayo ng fish oil. Pero syempre, kailangan din i-maintain natin yung temperature na umaabot sa yung heating time partner na tinatawag, which is 85 degrees Celsius to 89 degrees Celsius para ma-maintain natin yung pinaka saka yung paggamit natin ng heating temperature. So, bali partner, akala ko tapos na yung direct steaming process, meron pa pala. Next is solvent extraction for liver oil. Bali, kanina meron na din tayong solvent extraction. Doon naman siya sa body oil.
Ngayon naman, yung solvent extraction ay dito sa liver oil. So, the process involves initial step of autoclaving. Initial step of autoclaving, the material to break it up reduces moisture content and followed by the drying process. So, katulad ng sinabi natin kanina, yung solvent extraction, kailangan ay gumamit tayo ng ibang raw mat ba yun na tinatawag? Or para siyang expensive din dahil yung sa liver oil kasi ay yung mahaba din yung process and Kailangan pa natin nga ng mga solvent solution gaya ng yan. nabanggit dun sa body oil. Ganun din yung mga gagamitin natin solution sa pag-extract ng fish oil through sa liver. Yes, tama partner. At sabi din, meron ding advantage yung sa solvent extraction mula sa fish oil ng liver. Sabi, the liver tissue tends to disintegrate and coagulate uniformly, having a good oil recovery. So yun yung sabi na advantage from solvent extraction ng fish oil, liver oil. So, kung merong advantages yung solvent extraction sa liver, meron namang disadvantages. Isa sa mga disadvantages sa pag-extract ng oil sa liver gamit ang solvent ay ang odor and smell. Kapag ginagamit natin yung solvent extraction method sa liver, nagkakaroon ng bad odor at nagkakaroon ng reddish yung product natin, which is yung fish oil. And ang second na mga disadvantages naman ay ang nagkakaroon ng extra treatment needed. Kailangan natin i-extract ulit yung fish oil na galing sa liver kapag ginamitan natin ng solvent, which is disadvantageous yung kasi magpa-process ulit tayo, mag-extract ulit tayo ng isa pang extraction para maging pure lang at maging good quality yung fish oil. Isa pa sa disadvantages ng solvent extraction sa liver ay yung purity of solvent. Kapag nagamit tayo ng solvent na may impurities, hindi natin masusure na yung product natin is may good quality. Kaya kailangan natin ng good quality na product. Isa din sa mga disadvantages sa solvent extraction through liver ay yung vitamin loss. Nawawala ng vitamin A yung fish oil kapag ginamitan natin ng solvent extraction. At isa din sa mga disadvantages nito is high cost yung solvent extraction. So, meron pang mga process ang pag-extract ng fish oil sa liver. Isa pa sa mga process ay enzyme digestion method. Ito namang enzyme digestion method, ginagamit ito para ma-extract yung fish oil sa liver. Ang unang ginagawa, chinachop muna yung liver at saka minimix siya sa pepsin. Alam ba nga natin na ang pepsin is gagaling siya sa papaya. At natutulungan ng pepsin na ma-breakdown yung liver. Kaya doon mapaprocess yung fish oil. So partner, bali sa pag-extract ng fish oil, meron tayong tinatawag na alkali digestion method. So ibig sabihin, once na malinis na ang ating raw mat, ay kinakailangan na i-chop yung liver. Oo. Tapos papakuluan siya Tama, sa 40 degree to 50 degree Celsius. Yeah. Para mas maliliquify yung liver. liver. Maliquify yung liver at mas madali natin makuha yung oil. Dun sa pala partner, sa pag-liquefy dun sa mismong liver ay mas mapapabilis saka mas mataas yung pag-extract natin ng fish oil, or ibig sabihin parang mas mataas Mas mapaparami yung yan nating oil mas doon sa liver. Yan, tama. At syempre, once na masunod natin yung process dun sa alkali digestion method, is masusunod talaga yung mas madami. Yung dami ng pag-extract ng fish oil, ang makukuha natin doon sa liver. So yun po yung tinatawag na alkali digestion method. Bali, tapos na tayo dun sa alkali digestion method.
isa sa process dun sa pag-extract ng fish oil galing sa liver. So partner, proceed tayo dun sa acid insulin method. So ano nga ba yung pinaka-description or pinaka-process ng acid insulin method? So, ang unang gagawin is, lilinisan muna natin yung liver. Pagkatapos, i-chop natin into pieces yung liver at ilalagay natin siya sa bottle. Pag nalagay na natin sa bottle yung liver, i-stack natin yung yung liver sa room temperature for 4 days. 4 days. Pero hindi natin hayaan na naka-stack lang yun doon. Dapat once a day ihalo natin yun para hindi man masyadong maano yung liver. Pagkatapos naman nating ma-ferment yung liver for 4 days, ihiwalay na natin yung solid sa liquid para ma-extract na natin yung fish oil. So partner, bali sa pag-extract ng fish oil, meron tayong tinatawag na uses of fish oil. Nakapaloob doon yung sa animals and Sa human. So ibig sabihin, yung Mahalaga pagdating yung sa fish tao ay mahalaga yung fish oil dahil katulad ng sinabi natin na sabi ay ang fish oil ay mayaman sa omega-3 fatty acid. Yes. Particular na yung tinatawag na EPH or yung eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, which is yun yung mga nutrient na kinakailangan ng ating katawan. Samantala naman dun sa animals ay kinakailangan din na makapag-absorb sila ng fish oil dahil yung makakatulong ito sa growth tama. and sa health ng mga animals. Isa pa dun sa human, mas mahalaga din sa human yung fish oil kasi nga mayaman baga siya sa omega-3. Ang omega-3 baga alam naman natin na ito yung nakakatulong sa heart para magkaroon tayo ng healthy heart. So partner, bali sa pag-extract ng fish oil or yung fish oil na tinatawag, dun sa uses of fish oil meron ding medical and pharmaceutical. Ibig sabihin partner, dun sa medical partner, ginagamit yun as a dietary supplement din. Dun sa according to our research baga na yung fish oil ay sobrang napakahalaga pagdating sa tao. And katulad nga na sa medical ay nakakatulong. While the pharmaceutical naman partner, ano nga yung pinaka-ano nito? Isa din kasi sa mga ingredients minsan ng mga gamot baga yung fish oil. Isa sa mga ingredients na gamot is yung fish oil. Nakakatulong to para magkaroon ng supplement sa mga tao. So ayan, bali partner, meron ding tinatawag na yung cover ng uses of fish oil, yung industry, which is for example dun sa pag-create dun sa food processing, yung sa food processing ay yung fish oil ay talagang nakakatulong sa paggawa ng iba't ibang product or sinasama yun para ma-enhance yung nutritional value ng isang product. At isa rin sa mga uses is sa cosmetic. Nakakatulong yung fish oil sa mga skincare product. Maraming skincare product at may mga na merong fish oil. Yan, katulad ng sinabi ko partner kanina na yung mismong fish oil ay ginagamit sa ibang bansa para makapag-extract sila gamit yung ibang species, yung carp na nasabi ko kanina, yung carpa. So ginagamit nga nila yun sa pangkalusugan katulad dun sa sabon and also yung cosmetics. Yan. Pwede ding maging alternative biofuel yung fish oil. So bali partner, pagdating sa pag-extract ng fish oil, meron ding mga problem na technical problems in fish oil production here in the Philippines. So we have deteriorates easily before and during processing and storage. So ibig sabihin, mas bago tayo madaling mabulok yung mga product, lalo na kapag hindi natin sinunod yung tamang process saka sinunod yung mga methods. Yan, mas madaling mabulok yung mga fish oil. And next partner ay yung nagkakaroon din ng rancing odor yung mga fish oil. Nagbabago yung flavor ng fish oil. Isa din yun sa mga technical problem na nag-arise dito sa Pilipinas pag about sa fish oil. Nabago yung flavor at nagkakaroon ng reddish yung isang product.
once again, this is our video presentation entitled about Introduction of Fish Oil. Thank you for listening.